Amen. So magandang gabi sa inyong lahat at tayo po ay patuloy pa rin po sa atin pong ginagawang series about the parables. And this night, tatlong parables po yung ating tatalakayin. Mga maikling parables lang po ito about the kingdom of God. Okay, so mahalagang paksa po mga kapatid, no, yung issue po ng kingdom of God. Sa inyo po mga kapatid, ito ba tinuturo sa inyong mga churches? Ito ba yung pinaka-main theme ng mga preaching ng atin pong mga pastors sa atin pong mga churches na dinadaluhan? Kasi, alam nyo ba, ang Panginoong Hesus, yan po yung kanyang main theme. Nang siya po ay nagkatawang tao, yung maikling panahon ng kanyang pagtuturo rito sa ibabaw ng lupa, yan po ang pinaka-main theme. Kasi iyan po yung pinaka-purpose kung bakit po siya nagkatawang tao. Okay, so ang magandang katanungan dito mga kapatid, ano ang pagkakaunawa ninyo about the kingdom of God? Kasi kung hindi ito ang itinuturo sa loob ng mga churches, ang tanong dito, anong tinuturo sa inyo sa mga churches? Kasi ito yung very important ito sa Panginoon. So kung ito ay importante sa Panginoon, importante rin ito sa atin. Okay. So, kaya nga po mga kapatid, ang isa pang nakakalungkot na naobserbahan ko sa panahon ngayon, bagamat minsan pag tumingin ka sa YouTube, marami ka makikita mga preachings about the kingdom of God. Pero minsan ang lalayo ng mga paliwanag, no? Ang daming confusions about this topic at ang daming mga opinions, mga diverse interpretations na maririnig mo. So ngayon mga kapatid, ito po ay lilinawin natin ngayong gabi. Ano ba talaga yung content nitong kingdom na ito? Kasi pag ikaw ay nagkaroon ng tamang pagkaunawa about this topic, it will surely affect everything in your life. Your worldview, yung perspective mo sa life, at saka it will affect yung lahat ng ginagawa mo sa buhay na ito. Kaya nga mga kapatid, kasi ito ay hindi lang po ito isang doctrine, this is a reality. At ito yung isang bagay na mahalaga na inaccomplish ng Panginoong Hesus nung siya po ay nagkatawang tao. Okay? So kaya nga napaka-importante ng paksa na ito. At nawa mga kapatid, bago matapos yung ating pong service sa gabing ito, nawa maging malinaw ito sa atin. At wag ninyong ilulubay ang inyong mga mata sa mga katotohanan na ito pag-aralan ngayong gabi. Okay, so hindi nyo napansin, halos lahat ng mga parables na diniscuss natin nung last years, at halos lahat ng kanyang mga parables, ang laging ang focus, ang central theme ay the kingdom of God. Okay? So, at nakitapansin ninyo yung mga teachings niya na for example in Matthew chapter 6 verse 33, sinabi niya doon na unahin ninyong seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasi ang karamihan sa mga Christians, minsan ang kanilang adhikain lang pag pumupunta sa Panginoon ay yung ilatag lang nila yung kailang mga prayer request. Pero they don't seek yung kingdom of God na siyang pinakamahalaga. At ang nais ng Panginoon, ito ay maging priority even sa ating mga prayer. Kaya nga nang siya po ay tinuruan niya tayong manalangin, ito po ay ginawa niyang integral part ng kanyang prayer. Ng prayer na tinuro niya sa atin. Naalala niyo yung passage na Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven. So napaka-vital po ng paksa na ito. Kaya nga
mga kapatid, ano, na sa gabing ito, pag-usapan po natin yung about the kingdom of God. Ano po ba ang kingdom of God? Okay, so the kingdom of heaven or the kingdom of God, parehas lang po yan, is the rule and reign of our Lord Jesus Christ advancing here on earth. Okay, so ibig sabihin, pag sinabi po natin kingdom of God, automatically, we are talking about yung rule ng heaven dito po sa ibabaw ng lupa. At ito po, syempre, pag sinabi mong kingdom, of course, meron niyang king, no? At ito ang ating Panginoong Hesus, na nagro-rule ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan ngayon, sa mundong ito. Okay, so mahalaga po yan na konsepto kasi may mga ibang tagapagturo na ang thinking nila na ang kingdom of God ay future pa. Sa muli niya pang pagbabalik. Yan po ay isang malaking error. Si Jesus Christ, nang siya po ay, nung natapos niya yung kanyang earthly ministry, at siya po ay muling nag-resurrect, at siya po ay umakyat sa langit, at umupo sa kanan ng Ama, yun po ay symbol ng kanyang pag-reign. He is exercising His power and His authority sa heaven. Okay? So nagro-rule siya right now. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Hindi po future yung kanyang rule. At tayo na mga Kristiyano, tayo na mga tinawag niya, actually we are reigning with Him. Okay, so minsan uupuan natin yung isang mahabang paksang yan. Okay, so yung rule ng Panginoon ay hindi lamang po na ang Panginoong Yesus ay nagro-rule. Of course, sa isang kingdom ay merong hari, at ang hari, of course, meron siyang batas. So yung batas na yan, ito po yung kanyang mga commandments na pinapairal niya. At yung mga commandments na yon ay very important sa buhay ng kanyang mga tinubos, sapagkat iyon ang magiging, iyon ang tool ng ating sanctification, ng ating restoration, at ng ating prosperity. Okay? So, mahalaga yon na maintindihan natin. No? Pag sinabi mong tinanggap mo si Jesus, pag sinabi mong nananalig ka kay Jesus, ibig sabihin, you are embracing yung kanyang paghahari at ine-embrace mo yung kanyang mga kautusan na ipinapairal sa lahat ng kanyang mga nasasakop. Okay. So ngayon, hindi lamang po yun doon mga kapatid. Hindi lamang po doon sa yung nagro-rule siya, yung kanyang pag-rule ay kasama doon mga kapatid, yung kanyang salita, yung kanyang mga, kasi ang tao marerestore. Okay? So dumarating sa tao yung healing. So yung salita ng Diyos ay healing sa tao, sa kanyang, yung resulta ng kanyang rebellion against God. Gumagaling ang tao, gumagaling yung mga relationship, nare-restore ang tao, yung kanyang buhay, yung kanyang pagkatao, yung kanyang mga relationship sa kanyang family, at sa buong creation. Okay, so nagdadala ng kagalingan, ng restoration, ng wholeness sa buong creation, at ang pinakamaganda rito mga kapatid ay yung nare-reverse yung curse. Sa tuwing tayo mga kapatid ay umaakma na doon sa kanyang mga kautusan. Kaya nga, hindi nyo po pwedeng i-separate yung mga law ng Panginoon. Hindi nyo po pwedeng talikuran ang law kasi iyan yung means ng Diyos upang tayo ay ma-restore. Kung gusto niyo makawala sa effects ng curse, ay lalagay tayo doon sa mga order na kinumand ng Panginoon sa atin. Yung kanyang mga salita about family, yung kanyang mga ordinance about relationships, mga ordinance about papaano tayo yung ating morality. So, as we obey, as we observe yung kanyang mga law sa buhay natin, ay yung mga curse ay nare-reversion, no? Bagamat yan yung isa sa pinaka-importante. Actually, ito ay isang mahabang paksa, no? Itong reversal ng curse na effect. Kaya nga alam niyo yung isang kanta doon nung yung
yung paborito nating kanta tuwing Pasko, yung Joy to the World. Meron doon sa may third stanza, kaya daw siya nagpunta is to make His blessings flow. For us, the curse is found. So, yung kanyang blessings ay dadaloy sa lahat ng mga tao kung saan man meron yung curse. So, ibig sabihin, ang effect nun ay nare-reverse yung mga curse. Yan po yung effect ng paghahari ni Christ. Ngayon, dito po sa Romans 14 verse 17, ay ipinakita sa atin in a very short caption, in a capsulized idea, what is the kingdom of God? Sinabi niya nga rito ni Apostle Paul, for the kingdom of God is not eating and drinking. Ibig sabihin, hindi siya physical aspect, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So, yan po yung atmosphere ng kanyang paghahari. So, kung sinasabi mong ikaw ay pinaghaharian ka ng Panginoong Yesus, pag sinasabi ninyo ang inyong church ay pinaghaharian ng Panginoong Yesus, ito po yung obvious na makikita ninyo na atmosphere sa kanyang kingdom. Okay? Sa lahat ng kanyang nasasakupan. They will experience righteousness, they will experience yung peace, and they will experience yung joy. Hindi po pwede mong i-chop-chop ito kasi ito yung mga effect ng kanyang paghahari sa buhay natin. Kasi sa kingdom of God ay nandoon yung Holy Spirit na nagtatrabaho sa ating kalagitnaan, reversing all the effects of the curse, kaya para lumabas itong pinakabunga ng kanyang paghahari, which is righteousness, peace, and joy. Ngayon, para maintindihan natin ng lubusan what is the nature of the kingdom of God, tignan po ninyo yung opposite. Ano po yung opposite ng righteousness? Ano yung opposite ng peace? Ano yung opposite ng joy? Okay. So, ano yung opposite ng righteousness? Of course, unrighteousness, sin, and lawlessness. Okay? Ano yung opposite ng peace? War, hatred, division, contention, strife, bitterness. Okay? Ano yung opposite ng joy? Sorrow, misery, distress, gloom, wretchedness, frustration, sadness, etc. Okay, so ito pong mga nabanggit natin na opposite ng righteousness, peace, and joy, lahat po ng iyon ay ugly result ng fall of man. Nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan, nagkaroon na ng misery. Dumating ang misery sa buhay ng tao at hindi lamang po yung tayo ay namamatay, nagkakasakit, hindi lamang po yun. Ang buhay ng tao ay punong-puno ng unrighteousness, punong-puno ng kasalanan, wickedness, ungodliness, lawlessness. Yan po yung effect ng pagbagsak ng tao. At yung relationship ng tao sa kanyang kapwa-tao ay talagang patuloy itong winawasak ng war, hatred, division, contention, strife, and bitterness. At kitang-kita natin yan sa paligid natin. Yan po ay curse. Yan po yung kabaligtaran ng paghahari ng Panginoon. Kaya nga, sa church, pag sinasabi natin, yung church natin ay totoo, and then, baliktad yung nangyayari. Baliktad yung nararanasan natin. Hindi natin nakikita yung peace, hindi natin nakikita yung joy, hindi natin nakikita yung righteousness, ay hindi si Jesus ang naghahari doon. Amen po ba? Kasi yan po yung effect ng paghahari ng Panginoong Jesus. Yan po yung clear manifestation ng Holy Spirit na sumasa inyo. Okay? Kasi yung ire-reverse Ire-reverse ng Holy Spirit yung lahat ng effect ng curse. Okay? So yung sorrow, yung misery na epekto ng kasalanan sa atin, yung mga frustrations natin, sadness, lahat ng iyan ay mapapalitan lahat yan. So nakita natin mga kapatid, na ang paghahari ng Panginoon is vital for all of us. It is the rule and reign of our Lord in our midst. Okay? So dito po yung atin pong verse na lagi po nating binabanggit tuwing Pasko. Actually, naging pang Pasko na lang na verse ito eh. Pero hindi po pang Pasko lang ito.
Ito pong Isaiah chapter 9, very popular sa inyo, verses 6 to 7. Ganito pong sinasabi, "For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace." So napansin nyo yung kanyang yung kanyang mga title. Iyan po yung mga ministry na gagampanan ng Panginoong Yesus. At lagi pong nababanggit yan yung Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Pero very seldom ninyong maririnig yung paliwanag about doon sa may the government will rest upon his shoulder. So pag dumating daw ang Panginoong Yesus, ibig sabihin, maghahari siya. He will rule. He will reign. We are talking about government. He will govern us. Okay? At ito po yung kasunod na verses, may verse 7. "There will be no end to the increase of His government or of peace." Okay? So, ibig sabihin, mula nung dumating ang Panginoong Yesus, mula po nung siya ay na muling nabuhay mag-uli at umakyat sa langit, yung kanyang government ay nag-start na at patuloy itong nag-i-increase habang tumatakbo ang panahon. So nag-i-increase, hindi po nagdi-decrease. Amen? So, there will be no end. Tuloy-tuloy po yung paghahari ng Panginoong Yesus. At saka yung pagpapairal ng kapayapaan kasi siya ay Prince of Peace. Amen po ba? Sa inyo po bang church ang dami pong division? Kayo po ba ay maraming kaaway? Kayo po ba maraming mga taong nagagalit sa inyo? Okay? Unawain niyo po ito. Kasi kung talagang si Jesus ay naghahari sa atin, meron po siyang clear manifestation. Kasi si Jesus, Prince of Peace siya eh. So, ibig sabihin, papayapa yung buhay natin. Kasi si Jesus ang Panginoon mo. Okay? O baka naman ibang Jesus. Di ba? Kasi si Apostle Paul, meron sinasabi sa may Galatian eh. There is another gospel, at kung another gospel ang naipreach sa inyo, of course, another Jesus. Hindi talaga siya yung si Jesus ng Biblia na pangako. Okay? Kasi ang totoong Jesus ay prinsipe ng kapayapaan. Magro-rule siya sa ating buhay. He will govern us. Aayusin niya yung buhay natin. Itutuwid niya yung mga mali. Yung Holy Spirit ay i-convict tayo para maitama at ma-conform yung ating buhay sa kalooban ng Panginoon. Okay? At ito pa, bukod sa nag-i-increase yung kanyang government at saka yung rule of peace, nag-i-increase din, ito pa po yung kanyang sinabi, to establish it and uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. Wow! Alam nyo mga kapatid, ang nakakalungkot. Ito, i-observe nyo ito mga kapatid, kayo mismo, sa mga churches na dinadaluhan ninyo, sa mga preachers na kakilala ninyo, pinapakinggan ninyo, nababanggit ba nila yung justice and righteousness? Isang malaking palesipan yan pag ang mga pastor, very seldom sa bibig niya yung justice and righteousness. Ibig sabihin, malayong-malayo siya sa context ng paghahari ng Panginoon. Supposedly, lahat ng mga pastors ay nakatie up kay Jesus. Kung ano yung agenda ng Panginoong Jesus, yun din yung agenda mo. Wala kang ibang business sa church. Wala kang ibang agenda sa church except yung agenda lang ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Kasi tayo ay mga stewards lang. Okay? So ang ipapairal natin, kung saan papunta ang Panginoong Jesus, doon din tayo pupunta. Kung ano yung direction ng Panginoon, yun din ang direction ng Panginoon. Hindi tayo gagawa ng sarili nating direction, hindi gagawa ng sarili mong mga pagtuturo. Kung ano yung tinuturo ng Panginoon, yun din ang tuturo mo. Okay?
So, ang Panginoong Yesus, ang kanyang paghahari ay magiging obvious kasi yung establishment ng justice and righteousness. Ang mundong ito, mga kapatid, ang mundong ito na makasalanan ay mayroon siyang sariling version ng justice. Mayroon siyang sariling version ng righteousness. Tignan niyo ang mga tao. Tignan niyo yung sa justice system natin. Justice system na hindi nakatie up sa justice ng Diyos. Alam niyo ba kung ano yan? Kasi there is no other justice except God. There is no other justice except Christ. There is no other peace except from Christ. Kasi si Christ yung Prince of Peace. Kaya nga nung recently po, nung last week, traffic po rito sa amin kasi yung Iglesia ni Cristo po, meron po silang rally, no? Sa buong Pilipinas ito Rally, prayer for peace. So meron bang peace apart from Christ? Sabi ng Bible, there is no peace for the wicked. If you are wicked, there is no peace. Amen po ba? At si Jesus, tatandaan ninyo ang kanyang paghahari, siya mismo ang magdadala ng kapayapaan. He will implement it forcefully sa church, primarily sa kanyang mga hinirang. Kaya nga sa atin, kapatid, pag ikaw ay Kristiyano, papayapa na ang buhay mo. Kung ikaw marami kang kagalit, marami kang daming tao na nagagalit sa iyo kasi ang na-stumble sa iyo, mga kapatid, consider this word. Kung si Jesus talaga ang Panginoon mo, papayapa at ikaw ay makikipagpayapa sa mga tao. Kasi iyan yung gospel, iyan yung rule ni Christ. At hindi lamang yung righteousness, even justice. Pag-uusapan natin ito in one topic, yung justice and righteousness. Kasi vital ito. Ito ang essence ng paghahari ni Christ na very seldom ngayon na maririnig mo sa bibig ng mga preachers ngayon. Okay? To establish it and to uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. At ito pa, isa sa pinakamalaga, dito po sa may verse na ito, yung pinakahuli. And the zeal of the Lord of hosts will accomplish it. Okay? So, he is talking about the rule of Christ. Mag-i-increase ang government ni Christ. Lalawak yung justice and righteousness sa buong daigdig. So, at ito ay a-accomplish ng Panginoon. Hindi ito human effort. Ito ay trabaho ng Diyos. Kung tayo ay zealous para sa ating iglesia na lumago, lalo na ang Panginoon kasi iglesia niya yan. Hindi natin yan iglesia. So ang nag-accomplish sa ating kalagitnaan ay ang zeal ng ating Panginoon. Mangyayari at mangyayari ito kahit na maraming humadlang. Mag-i-increase ang government ni Christ, yung kanyang justice, yung kanyang righteousness, magpe-prevail. Okay? Kaya nga, mga kapatid, tatandaan po natin, this is a very important topic. Yung rule of Christ ay mag-i-increase at ibig sabihin na nag-i-increase yung kanyang kingdom. Naalala niyo yung kanyang sinabi, na doon sa may kausap niya si Peter. I think in Matthew chapter 16 yun upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. So nakita niyo mga kapatid, ano yung impact ng paghahari ng Panginoong Yesus? Yung gate ng kingdom ng Diyos, yung gate ng righteousness, peace, ay patuloy na mag-i-increase. Yung kingdom, yung gate ng enemy, paliit ng paliit, paliit ng paliit. Kasi nag-a-advance yung kingdom ng Panginoon hanggang sa masakop niya ang buong daigdig. Yan po yung ibig sabihin nun. And the gates of hell will not prevail it. Hindi niya kayang pigilan yung pag-advance ng kingdom ng Panginoong Yesus. So, ibig sabihin, habang nag-a-advance yung kingdom ng Panginoon, sinasubdue niya ang lahat ng bagay on its paths.
Okay? Kino-conquer ng Panginoong Yesus ang kanyang mga enemies, nire-reverse niya yung effects ng sin, yung effects ng curse, yung effect ng death. Amen? Iyan po yung nangyayari mga kapatid. Nare-reverse ang kasalanan, ang sumpa, at ang kamatayan. Yung kasalanan napapalitan ng righteousness, yung sumpa napapalitan ng blessing, at yung kamatayan ay napapalitan ng buhay. Hindi po ba ganyan ang dapat mangyari? Amen? So Christ will establish His kingdom through righteousness and justice. Amen. Okay, at ang zeal of God ang mag-accomplish nito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At tignan po ninyo yung verse nito. Very, very interesting. Etong Zechariah 14 verse 9. At ang declaration nito ay napakatindi. Sabi niya rito, the Lord will be king over the whole earth. And on that day, there will be one Lord, and His name, the only name. Amen? So nakita po natin kasi nag-advance yung kingdom ng Panginoon. Lahat ng authority rito, kasi ang mga nasa authority ay influenced by Satan. Pero habang nag-advance yung kingdom ng Panginoon, lahat ng mga kings ay magsasubmit na sa lordship ni Christ. And that is yan po yung direction ng history. Diyan po papunta yung kasaysayan po natin. So ang kasaysayan po natin ay wala po siyang, meron po siyang direction. Wala po siyang sariling isip na para bang yung kasaysayan natin ay nangyayari lang by chance. No. Yung kasaysayan natin ay directed by our Lord. Tumatakbo yung ating history according sa declaration ng Panginoong Hesus. Ang end ng kasaysayan ay si Jesus ang Panginoon sa buong daigdig. The only one Lord, and all the kingdoms of the earth will be shaken. Lahat ng kingdoms ng mundong ito will be shaken. Kaya huwag kayong magulat kung may mga narinig kayong mga digmaan, kung nakikita nyo yung mga dating makapangyarihang mga bansa, bumabagsak yung ekonomiya niya, wag na kayong magtaka doon kasi sinishake ng Panginoong Hesus ang lahat ng kingdom gaya ng sinasabi niya doon sa Hebrews. Once again, I will shake not only the heavens but also the earth, sabi ng Panginoong Yesus. At ang maiiwan na lang ay yung unshakable kingdom of God. Okay? So, tatandaan po natin mga kapatid, for your information, ganito po ang mangyayari. This is the direction of our, of the world. Okay? Maganda po yung meron kayong giya or guide na alam ninyo kung saan papunta. Regardless yung mga nababalitaan nyo sa may radyo, sa TV, yung nababalitaan nyo ng mga anumang mga digmaan dyan, huwag kayong magbahala doon. Kasi ang Panginoong Yesus ay naghahari, sinishake niya ang lahat ng bansa ngayon, pinapaluhod niya lahat ng kanyang enemy sa kanyang paanan. Hanggang sa darating ang time na siya na lang ang Panginoon at wala nang iba. Okay? So, punta tayo sa ito, very important verse, Kanina, nabanggit natin sa Isaiah chapter 9, napapairali niya yung justice and righteousness. Why? Kasi iyon yung foundation ng kanyang kingdom. Tignan mo yung Isaiah chapter 9, verse 14 to 16. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Steadfast love and faithfulness go before you. Amen? So iyan yung throne ng Panginoon. Iyan yung will of God. Kaya kung tatanungin mo, Lord, ano po ba ang will mo? Righteousness and justice. Naalala nyo sa Genesis 18, nung kinausap ni God si Abraham, sabi ni God kay Abraham, yamang si Abraham ay pinili ko na maging bansa at uutusan niya, ititrain niya yung kanyang saling lahi to do righteousness and justice. Ito yung way ng Diyos. Kung gusto niyo malaman kung ano ang kalooban ng Panginoon, ano yung way na nais ng Diyos na maging malaking pitak sa ating puso, unawain niyo po yung righteousness and justice of God. Kasi ito ang foundation ng kanyang throne. And this should be the foundation of the church. Amen po ba? Alam nga naman na iba yung paghahari ng Panginoon sa takbo ng church. Ang church ay inuhubog niya sa righteousness and justice.
At iyon kasi ang paghahari ng Panginoong Hesus. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo kanina, kung ang pastor na nagtuturo ay hindi oriented sa righteousness and justice ng Panginoon, ang tanong ko ay isang malaking question mark sa akin yan. Anong tinuturo? Anong tinuturo sa church? Supposedly, righteousness and justice. Kasi ito yung foundation ng Panginoon. Foundation ng kanyang throne. Kaya nga sabi rito sa may verse 15, how blessed are the people who know the joyful sound. O Lord, they will walk in the light of your countenance. So yung mga taong nakakaalam nito, they know the joyful sound. And they will walk in the light of His countenance. Okay? In your name they rejoice all day, and in your righteousness they are exalted. So another verse, no? Actually, marami ito, no? About yung righteousness and justice. Meron pa yan sa may Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to my people. Sa may sa Psalms 97, binanggit din yan. Let the Lord reigns, let the earth rejoice. Righteousness and justice are the foundation of His throne. Actually, ang dami niyan eh. Kaya nga nagtataka nga ako, bakit ito ay foreign sa mga bibig ng mga pastor? Ibig sabihin, hindi mo nakikilala ang Panginoon mo. Hindi mo nakikilala paano siya maghari. Kasi ito yun eh. Ito yung kalooban niya. Okay, ito Isaiah chapter 33, verses 5 to 6. Okay, sabi niya rito, for the Lord is exalted, for He dwells on high. He has filled with Zion. Ano yung Zion? The church. Amen? He has filled Zion with what? Justice and righteousness. Kaya nga ang tanong ko kung ang pastor, alam niya yung justice ng Panginoon, alam niya yung righteousness ng Panginoon, so yung congregation, iyon yung kanilang orientation din. So pag ang congregation ay ignorant about justice and righteousness of God, ay malaking question yan. Kasi itong mismo ang salita ng Panginoon He has filled yung Zion, which is the church, with justice and righteousness. And He will be the stability of your times. So pag na-establish na yung justice and righteousness sa buhay ng mga tao, kaya nga malaking part dyan yung law of God. Kasi dyan ninyo dyan, ang basis ng justice and righteousness is the law of God. Okay? At doon magkakaroon ng stability ang buhay ng mga tao. A wealth of salvation, wisdom and knowledge, and the fear of the law is the key to this treasure. Wow! Paano mo nasabing may fear of God ka kung hindi mo alam ang law? Amen? So, tayo po we are just scratching the surface kasi meron po kong separate na topic dito about justice and righteousness. Ako pinapahapyawan ko lang po para lang maintindihan ninyo what is the kingdom of God. Paano tumatakbo yung kingdom of God. It is about the reign of God. At pag sinabi mong reign of God, He speaks about justice and righteousness. Okay? So ngayon, let's proceed to the parable na atin pong pag-uusapan. May tatlo tayong parable na pag-uusapan natin as short parables. Ang unang-una narito, the parable of the seed growing. So dito, dinidescribe yung kingdom of God. Paano nagwo-work yung kingdom of God? Okay, sabi rito, he was saying, the kingdom of God is like a man who casts seed upon the soil. And he goes to bed at night and gets up by day. And the seed sprouts and grow. How? He himself does not know. The soil produces crop by itself. First the blade, then the head, then the mature grain in the head. But when the crop permits, he immediately puts in the sickle, then because the harvest has come. So ngayon mga kapatid, ang ipinapakita rito mga kapatid ay yung papaano nagpo-progress ang kingdom ng Panginoon. Di ba kayo na sinabi kanina do sa Isaiah chapter 9 na yung government ni Christ ay mag-increase.
dito makikita mo na nag-i-increase, nagpo-progress yung kingdom niya ng secretly. Hindi mo napapansin. So ngayon kung titignan mo, no, para bang ang namamayagpag ngayon, itong mga politikong ganito, itong mga ganitong mga dynasties ngayon, di ba? Sa ngayon yan. Pero hindi na napapansin. Hindi napapansin ng buong mundo na yung kingdom of God ay patuloy na lumalaganap sa bawat lupalop ng daigdig. Even nga sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Yan yung pinapakita ng parable na ito. Hindi mo alam. Para lang nagtanim ng seed, hindi mo ka naunawahan. Nagulat ka lang, tumubo, nagkaugat na, mamaya may dahon na, tapos mga ilang panahon na may mga, ibig sabihin, hindi abrupt. Hindi mo makikita yung kingdom of God na para boom, ito na. Hindi po ganun yun. Unti-unti, little by little, nagpo-progress. At isang araw magugulantang na lang ang lahat ng tao. Ang lahat, habang lumalaki yung kingdom of God, yung mga kingdom ng mundo ay nasishake hanggang sa mag-crumble down. Amen? Huwag kayong mag-alala sa mga Muslim, kung dumadami man yung mga atheist. Huwag kayong mag-alala sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, mga tao na minamak nila si God. Isang araw, they will all perish. Kasi si Christ, yung kanyang paghahari, ay nag-i-increase. Amen po ba? So, tatandaan po natin, the kingdom of God is alive. It is active. It is growing secretly at hindi natin naunawaan kung paano. Amen? It is mysteriously growing, little by little, expanding, and people didn't notice how. Ito nga po yung tanong dyan eh. Okay? So, habang tayo ay nagpipreach ng gospel sa buong daigdig, so, yung words na atin pong, yung atin pong binibitawan ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. Nagtatrabaho doon ng Holy Spirit katulad ninyo ngayong gabi. Habang napapakinggan ninyo ang salita ng Diyos, yung Espiritu ay kumikilos sa inyong kalagitnaan, tinatransform ang inyong mga buhay. Amen? So, nare-reverse, nare-restore kayo unti-unti habang na-unfold sa inyong mga paningin ang kalooban ng Panginoon, ang katotohanan ng kanyang mga salita. Unti-unting nare-reverse din yung mga curses sa inyong mga buhay. Hanggang sa dumating ang time na kayo ay magbe-bear fruit na at kayo, pag kayo ay naging mature, you will affect, may impluwensyahan ninyo yung mga tao sa inyong mga paligid. In that manner, nag-spread yung kingdom of God nang hindi natin naunawaan little by little. Another parable is the parable of the mustard seed. Okay, ano po yung pagkakasabi rito? And he said, how shall we picture the kingdom of God? Sabi ng Panginoong Hesus. Or by what parable shall we present it? It is like a mustard seed, which when sown upon the soil, though it is smaller than all the seeds that are upon the soil, yet when it is sown, it grows up and becomes larger than all the garden plants and form large branches so that the birds of the air can nest under its shade. Ngayon mga kapatid, maaaring mag-contest kayo sapagkat hindi naman talaga yung mustard seed ang pinakamaliit na seed sa buong daigdig. Kasi sa mga botanist, meron pa mas maliliit dyan, yung mga sa orchids, Ngayon, ito pong pananalita ng Panginoong Hesus ay tinatawag po to na isang uri ng figure of speech. Kasi marami pong figure of speech. Meron pong metaphor, meron pong simile, meron pong hyperbole. So ito po ay hyperbole. Okay. So, yung alam mo ba ang pagkakaiba kasi ng simile sa hyperbole, ang simile kasi yung pagsasalarawan. The kingdom of heaven is like, no? Gumagamit siya ng ganito. So, pero pag yung merong exaggeration ay hyperbole po ang tawag dito. Katulad po nito, no? Gumamit ang Panginoon ng hyperbole. It is a form of exaggeration to emphasize a point.
Okay? For example, siguro narinig na ninyo isa sa mga yung isang example ng Panginoong Hesus, sabi niya na mas mabuti pang pumasok, mas mabuti pa ang camel na pumasok sa eye of the needle. Alam niyo naman po yung eye of the needle, napakaliit nun. Ang laki-laki ng camel. Yung likod niya pa, no? It is very impossible. So, hyperbole po yon. Hindi po yung literal. Okay? You should not take it literally kasi hindi po ganun yon. Kasi hyperbole. Gumagamit ang Panginoon ng exaggeration at tayo din madalas tayo gumamit ng exaggeration to make a point. Kunyari, nagugutom ka na, kaya kong ubusin buong kalderong kanin sa sobrang gutom ko. Parang ganun, no? Hindi naman talaga kayang ubusin isang kalderong kanin. Okay? Sa sobrang gutom ko, kaya kong ubusin ng isang baboy. Hindi mo naman talaga kayang ubusin. It is hyperbole. Exaggeration just to make a point na ikaw ay gutom na. Okay, so meron pang another na hyperbole na ginamit ng Panginoong Hesus. Sabi niya, kung ang mata mo ang nagkokos ng kasalanan, you better pluck it out. 'Di ba? Kaysa naman buong katawan na pumunta ng impyerno. Ay, wag niyo pong gagawin ng literal 'yun, kasi hyperbole po 'yon. Ang ibig sabihin, ang pinag-uusapan doon, maghuminto ka na sa paghabi ng kasalanan. Wag mong hayaan yung parts ng iyong body na iyon yung magiging sanhi para ikaw'y pumunta sa impyerno. Hindi po talaga sinasabi ng Panginoon na dukutin mo ang mata mo. That is hyperbole. Okay? So ngayon mga kapatid, importante po, no, kasi yung mga emphasis, no, yung mga sa bawat parable na ito ay merong emphasis na binibigay ang Panginoon. Yung kanina, yung previous parable na pinag-uusapan natin, yung growing seed, ang emphasis po doon ay yung mysterious silent growth of the kingdom of God. Okay? God is working silently and unnoticed. Hindi mo maunawaan na ina-accomplish ng Panginoon yung paglago ng kanyang kingdom even without the help of man. Lumalago siya. Okay? Pangalawa, dito sa may parable ng mustard seed, ang emphasis ay yung maliit na bagay na seemingly insignificant sa mata ng mga tao. One day, it could bring a massive growth na to the extent na ang lalaki na ng kanyang mga sanga. At kasi alam nyo ba yung maraming klase kasi ng mustard. Yung sa atin kasi dito sa Pilipinas, yung mustard natin maliliit lang parang cabbage lang. Pero sa pag kayo po ay pumunta po ng Middle East, makakita kayo ng malalaking mga mustard. Hindi naman talaga siya puno, pero parang puno kasi ang lalaki, may mga sanga na talaga siya, no? Marami siyang mga iba yung kanyang iba yung kanyang structure kaysa dito sa mustard natin. So, pero hindi po talaga siya puno, no? Pero able yung mga ibon na dumapo sa kanya. Okay? So, ibig sabihin yung insignificant sa mata ng mga tao, very insignificant yung kingdom of God. Hindi niyo napansin ngayon, di ba? Minsan, alam niyo ba ang tingin ng mundo sa atin? Ang tingin ng mga mundo sa atin, parang tayo yung mga tao na walang pinag-aralan, frustrated lang tayo, kaya tayo nandito sa may faith na ito. Actually, ganyan sila mag-isip, no? Insignificant tayo sa kanila. Para bang yung ginagawa natin ay wala itong kabuluhan. Parang waste of time. Para bang mas tama yung ginagawa nila. Kaya magugulat sila, hindi na napapansin na yung kingdom of God ay patuloy na lumalago, lumalawak, unhindered, expanding slowly, little by little, ino-occupy niya ang land until one day na ganun na pala ka-massive, ganun na pala ka-powerful yung kingdom of God. Yan po yung emphasis dito. So, bawat parable ay merong ipinapakita ang Diyos na importanteng emphasis about His kingdom. Okay? So, tatandaan po natin, hindi nangangahulugan na insignificant, di ba tayo minsan, yung ating church parang kawawa kasi ang liit-liit lang, para bang mas magaganda pa yung mga musileo, di ba? Minsan ganun no? Minsan tayo nagse-self-pity tayo na hindi ba lang tayo makabili ng ganito, huwag kayong mag-alala. Yung small beginning ay minsan pinaparanas ng Diyos sa atin yan. Pero makikita ninyo, kung iyan ay talagang para sa Panginoon, lalago din yan. Lalago din yan. Kasi hindi gawain yan ng tao, yan ay gawain ng Diyos. Okay?
So, tatandaan po natin 'yan. Kaya wag nating hahamakin yung small things. Okay? So, ang Panginoon ay kumikilo sa kalagitnaan natin at one day makikita ninyo na ang Panginoon pagpapalain niya rin tayo. Another parable is the parable of the leaven. And he spoke another parable to them. The kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in three pecks of flour until it was all leavened. Ngayon, another emphasis na naman, this time, ang emphasis naman nito ay yung influence. Nakita nyo ang Panginoong Yesus, nagturo siya sa ilang alagad lang. Meron lang siyang 70 na tao noon na nagturo. At lumawak ng lumawak yung word, kumalat ng kumalat sa buong daigdig. Amen? At ngayon nakita po natin yung influence ng yung influence ng Kingdom of God sa buong mundo. Kaya nga tayo, alam nyo ba, tayo mga Christian, sinabi ni Jesus, you are the light of this world and you are the salt of this world. What does it mean? Na tayo ay may matindi tayong influence sa mundong ito. Tayo, yung buhay kasi natin ay nag-iilaw tayo dahil sa ilaw ng Panginoon na sumasa atin. Nag-iilaw tayo. Yung mga taong nakakausap natin na nasa kadiliman, naliliwanagan. May impact tayo sa society. It is impossible na tawagin mong church, yung church ninyo, na wala kayong impact sa society. Ang Christian should be ay merong tremendous impact to the society. Ang mundo ay nasa kadiliman at tayo yung ginawa ng Diyos na ilaw para ilawan ang mundo. May influence tayo sa mundo. Kaya nga ito nga yung paghahalin tulad, the parable of the leaven. Tayo ay tulad ng Panginoon sa asin. We bring healing sa mundong ito. Kasi tayo mismo, naranasan natin yung healing ng Panginoon. Umayos yung buhay natin, umayos yung pagkatao natin, umayos yung pamilya natin, umayos yung ating dati tayo kabilang din tayo sa mga taong sugarol, kabilang din tayo sa mga tao na sakit ng ulo ng lipunan, pero ngayon hindi na tayo ganun ngayon. Gumaling tayong lahat. So ngayon, tayo pag pinipreach natin ng gospel, yung mga tao gumagaling din. Kasi sa sinasabi natin, nandoon ang Holy Spirit nagwo-work. May influence. It is very impossible for a Christian to confess himself na siya ay isang Christian and yet walang influence sa mundong ito. Amen po ba? Tatandaan po natin, ito po ay puro small, no? Yung seed na tinanim, hindi mo alam, yung mustard seed, napakaliit. Ito, 3 pecks lang ng flour, ng leaven. Hinalo niya doon sa isang masa ng harina. Na-apektuhan niya yung buong masa ng harina. Amen? So, ganun po ka-powerful ang kingdom of God. Ganun po siya nag-i-increase. Yung paghahari ng Panginoon, dala-dala yung healing, dala-dala yung reversal ng curse. Dala-dala yung concept ng justice and righteousness. Kumakalat po yan sa buong daigdig. Okay. So ngayon, tatandaan po natin. The kingdom of God is alive. It is moving. Little by little, it is growing. Unnoticeable. Transforming everything in its path. Reversing the effects of sin. Bringing life to death and turning curses into a blessing. It is gradually increasing progressively, conquering every sphere of life and thought. Pati ang philosophy ng tao, pati ang reasoning ng tao, kino-conquer ng Word of God. The rule of Christ is bit by bit, subduing His enemies and bringing them under His feet. Amen? Sinasubdue. Habang nag-expand yung kingdom ng Panginoon, yung kanyang rule, as we preach the gospel,
yung kanyang mga enemies ay lumuluhod sa kanyang paanan at kino-confess that Jesus is the Lord. Amen? Kaya pag sinabi mo, Jesus is Lord, siya ang Panginoon mo, siya yung masusunod sa buhay mo, siya yung makapangyayari sa buhay mo. That is the confession of Jesus is Lord. Kaya kung ang pangalan ng church ninyo ay Jesus is Lord, and then si Jesus ay hindi siya Lord sa buhay mo, that is contradictory. Amen po ba? Okay. Ngayon, tignan po ninyo no, yung mga prophecy about the papaano yung effect ng paghahari ni Christ. Sinabi po rito sa Isaiah 11, verses 1 to 5, "Then a shoot will spring from the stem of Jesse." Si Jesse po yung tatay po ni David. "And a branch from his roots will bear fruit. And the Spirit of the Lord will rest upon him, the Spirit of wisdom, understanding, and the Spirit of counsel, and strength, and Spirit of knowledge, and the fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord, for he will not judge by what his eyes see, nor make decision by what his ears hear, but with righteousness he will judge the poor, and decide the fairness for the afflicted of the earth, and he will strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he will slay the wicked. Also, righteousness will be the belt about his loins, and faithfulness the belt about his waist." Then in verse 6, nakita niyo yung effect ng kanyang rule of righteousness, yung kanyang rule of justice and righteousness, and this is the effect. "And the wolf will dwell with the lamb." O, di ba, no? Yung makita po natin, yung wolf is ano yan wild yan Hindi po pwedeng mag-dwell ang wolf with the lamb kasi kakainin ng wolf ang lamb, no? Ang effect kasi ng curse, malaki po yan, no? It affects not only man, but also yung mga hayop, yung mga puno, yung lupa, even the whole creation. So, kaya pinag-usapan natin yung effect ng curse, malawak po yan. So, ibig sabihin, isa sa mga effect ng rule ni Christ, in the end, after na tayo ay fully recovered na, fully redeemed na, ganito, no, yung creation naman, the whole creation, ay matatransform din. Kaya nga sabi rito, the wolf will dwell with the lamb, and the leopard will lie down with young goat. So nakita nyo, no, yung extreme, yung wild at saka yung meek na hayop. The calf and the young lion and the fatling together. And a little boy will lead them. Wow. No? So yung, tignan nyo yung imagery na kinikreate ng Panginoon. Yan, ganyan yung effect. That is the direction of the gospel. That is the result, the final result of the reign of Christ. Also, the cow and the bear will graze with their young, will lie together, and the lion will eat straw like the ox. Wow! It is a reversal. Dati, ang 'di ba, alam natin yung mga wild animals, puro carnivorous yan magiging herbivorous din sila. And verse 8, the nursing child will play by the hole of cobra. Wow! Di ba? And the weaned child will put his hand on the viper's den. Hindi siya walang nangyayari sa kanya. Kasi sabi ng Panginoon, they will not hurt or destroy in all my holy mountain, and the earth will be full of the knowledge of the Lord as the sea, the waters cover the sea. Wow! What a wonderful promise. Ganito po ang kahinatnan ng paghahari ng Panginoong Yesus. Kaya sa atin pa lamang ngayon, yung knowledge of God ay patuloy na nag-increase sa buhay natin. Patuloy tayong nag-quest for knowledge. Hindi po pwede sa isang Kristiyano yung stagnant siya sa knowledge niya. Dapat nag-i-increase siya. Kaya nga dapat basa siya ng Biblia. Inuunawa niya yon. Kasi ganyan ang mangyayari sa buong daigdig. The earth will be full of the knowledge of the Lord as the waters covered the sea. Wow! Then in verse 10,
Then in that day, the nations will resort to the root of Jesse. Wow! Ibig mo sabihin, lahat ng bansa ngayon, ibig mo sabihin, yung Iran, yung Iraq, yung Russia, yung China, yung mga communist countries, yes, all the nations will resort to the root of Jesse, who will stand as a signal for the people, and his resting place will be glorious. Wow! Amen? Ako excited ako, no? Sana maabutan ko pa yung mga panahon na ito. Pero mga kapatid, maabutan man natin o hindi, gampanan lang natin yung part natin na ibinigay ng Diyos sa atin. Okay? Hindi mo man makita ang kabuuan. Si Abraham hindi niya na nakita yung mga sila Moses, hindi niya na nakita yun eh. Pero nakita niya yung partial na promise ng Panginoon, nagkaanak, nagkaapo. Yun lang. Yun lang yung nakita niya, paisa-isa lang. Pero ngayon nakita niyo naman kung gaano nakarami yung naging yung mga ni Abraham. Kabilang na tayo doon. Nag-spread and nag-spread. Patuloy na dumadami sa bawat saling lahi, sa bawat bansa, nag-i-increase ang paghahari ng Panginoong Hesus. Ngayon, kaya importante mga kapatid, sabi nga dito, lahat ng mga nations will go sa Panginoon. Every nations, every tongue, every language. Basahin niyo ang Book of Revelation. Ganyan eh. Every tribe, every tongue, every nation, every color of skin, lahat ng ito ay magre-resort kay Christ. Pupunta silang lahat sa Panginoon. Kaya, very important yung law ng Panginoon kasi iyan yung law ng Panginoon para sa ating sanctification. Sabi sa Isaiah chapter 2, in the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains. It will be raised above the hills, and all nations will stream to it. All nations. Amen? That is the direction of history, mga kapatid. Okay? Expectin ninyo. So, uulitin ko, huwag kayong matakot sa mga wars, sa mga rumors of wars. Ang isipin ninyo, nangyayari yan kasi sinishake ng Panginoon ang lahat ng bansa hanggang sa bumagsak ang lahat ng kanilang mga philosophy, lahat ng kanilang mga ideology, lahat ng mga teachings ng Islam, babagsak lahat ng yan. Lahat ng mga pangangatwiran ng mga communist, babagsak lahat yan. Lahat ng mga pinangahawakan ng mga atheists, babagsak lahat yan. And all nations will stream sa Panginoon. Many peoples will come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob, and He will teach us His ways, so that we may walk in His paths." Wow! Isa na po tayo rito mga kapatid eh. Kaya nga tayo mga firstborn tayo eh. Tayo yung mga inuna ng Panginoon. Tatandaan ninyo mga Gentiles tayo ha. So sa atin nangyari na ito. Pero eventually mangyayari ito worldwide. Amen? And the law will go out from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Mag-i-spread sa lahat ng bansa at mako-convert. Alam nyo ba yung napanood ko sa recently lang, kahapon napanood ko sa YouTube. Yung prince ng Kuwait, si Abdullah, nakalimutan yung pangalan eh. Prinsipe yun ha. Heir ng throne. Na-convert sa Christianity. Gumawa siya ng kanyang public ng kanyang confession. Mabigat yun prinsipe yun tagapagmana ng kaharian yun. Yung effect nun, talagang sinabi niya ron na kahit nakamatayan, alam niya yung consequences nung yung kanyang decisions ay talagang itatatwa siya ng kanyang mga magulang, ng Islam mismo, at maaaring kamatayan niya. Kasi betrayal yun sa faith nila, at betrayal yun sa kanilang nation. So nakita nyo,
Minsan manood kayo yung One Israel, ang dami mga Hudyo na nakakilala na sa Panginoon, mga matataas na tao, mga mayayaman, mga edukado mga tao. Nako-convert na sila. Ang dami. Meron pa nga ako nga, 'di ba? Nakita niyo yung si Greenpeace, yung dating yung tatay niya, isa rin leader ng Hamas. Ngayon, no, kita mo, magsalita siya. Yung dating Hezbollah, dating ano sila, ang dami ko na nakita ng mga Muslim na convert sa Panginoon. Mga radical Muslims, okay? So darating yung time na yun eh, okay? He will judge between the nations and He will settle dispute for many peoples. Ang Panginoong Hesus mismo, okay? Ang mga nations, walang tigil yan sa kanilang pero ang Panginoong Hesus lang ang end ng lahat ng war. And He will settle dispute for many peoples. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. One day hihinto ang manufacturing ng mga weapons. Hindi na yan kailangan. Kasi yung pag-increase ng government of peace ni Christ, yung kapayapaan niya, yung effect ng law niya sa lahat ng mga tao. Amen? Naalala ko yung isang confession ng dating Hezbollah eh. Dati siyang Hezbollah, ngayon pastor na siya. Nagpipreach sa mga kapwa niya Muslim at ang daming nako-convert na Muslim dahil sa kanya. Ang testimony niya, alam mo, maraming, sabi niya gano'n, alam mo, ang nakapag-convert lang sa kanya, yung teaching ni Christ na love one another, love your enemies. Kasi alam niyo ba, kung ang Diyos natin ay maraming pangalan, si Allah nila ay marami ring pangalan. Pero wala sa pangalan ni Allah yung God is love. Doon, yung love na yun na context na mamahalin mo even your enemies. Doon siya na-convert. At iyon yung ginagamit niya na philosophy para i-share sa kapwa niya Muslim. At ang daming nako-convert. Amen? Tatandaan ninyo, ang words of God, yun lang ang tanging magsesettle ng lahat ng problema ng bawat bansa sa bawat bansa. Itigil ang lahat ng philosophies of men. Nations will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. So ayan po yung direction ng history. Amen po ba? Lahat ng tao ay magbabow down sa lordship ni Christ. Come, O house of Jacob, let us walk in the light of the Lord. Now, mga kapatid, kaya nga, ngayon, maaring napakaliit lang ng ating kinikilusan. Pero mga kapatid, gaano man kaliit yan, do not despise it. Kami rin, nag-start din kami sa, alam nyo ba yung dati naming fellowship center, ang liit lang, pag tinaas mo yung kamay mo, kaysa mine, abot mo na. Ang kitid-kitid lang, ilan lang ang kasyang tao. Nag-start lang kami sa ganon. Nung una, hindi rin kayo makabili ng electric fan, hindi kayo makabili ng mga simpleng mga gamit sa church. So, pero sabi nga ng Bible, do not despise the day of small beginnings. Huwag tayo mag-self-pity. Amen? Basta ang gawin natin, magtrabaho lang tayo ng magtrabaho, maging faithful lang tayo sa mga tasks na ibinigay ng Panginoon sa atin, and then one day, the Lord, siya rin ang magpapalago niyan kasi hindi natin yan church. Church iyan ng Panginoon. Huwag niyong kakalimutan yan. Kaya nga sabi rito, men will rejoice one day when they see the plumb line in the hand of Zerubbabel. Amen? So, ibig sabihin, one day makikita ninyo na magpo-progress ang lahat ng bagay. Napansin niyo yung iba mga kapatid natin, di ba? Yung minsan sa bahay lang nila, minsan sa labas lang ng nila, ang liliit lang talaga, nag-start sila ng ganon. Pero unti-unti, by the grace of God, pinasigad din, gumagamit din ng mga instruments para maitatag, ma-establish din tayo. Pero huwag niyo kakalimutan ng lahat ng ito is the seal of the Lord. Kung tayo ay eager tayo na lumaki yung church natin, mas eager ang Panginoon. Kaya matuto tayo maghintay sa Panginoon at huwag tayo mag-apura. Huwag yung puro solicit sa mga politiko. Mahiya-hiya naman tayo. Kaya tayo yung hinahamak ng mga politiko eh. Yung mga born again na yan, wala nang alam niya kundi puro solicitation. Nakakahiya, sa totoo lang, yung pinagagawa ng ibang mga pastors,
Solicitation, kaliwat kanan, ang gagaling nila sa solicitation. Mga kapatid, huwag niyo pong gagawin yan. Okay? Never kaming lumapit sa politiko. Never. Okay? So, mas maganda pa nga tayo ngayon makatulong sa government eh. Okay. The word of the Lord came to me. What do you see? Sabi niya kay Jeremiah. I see a branch of an almond. I replied. Then the Lord said to me, you have seen correctly, Jeremiah, for I am watching to see that my word is fulfilled. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, kung tayo ay eager tayo na lumago, sana makakilala na yung mga tao rito, sana maborn again na, huwag ka mag-alala. Ang trabaho natin ay mag-preach lang tayo sa pagkakataon na ibinigay ng Diyos, sa lakas na ibinigay ng Diyos. And leave the rest to the Holy Spirit. Nagtatrabaho siya. The seal of the Lord will accomplish it. Mag-i-increase at mag-i-increase ang paghahari ng Panginoon at wala makakapigil dyan. Kasi nagtatrabaho ang Holy Spirit. Sabi niya nga rito, for I am watching to see that my word is being fulfilled. Amen? So therefore, say to them, this is what the sovereign Lord says, none of my words will be delayed any longer. Whatever I say will be fulfilled, declares the sovereign Lord. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Na lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng pinag-aral natin kanina, yung hihinto yung mga digmaan, lahat ng bansa ay mag-resort kay Christ, kikilala sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Yes, ipufulfill yun ng Panginoon. Magi-increase ang government ni Christ, yung justice and righteousness ay magiging known sa lahat ng mundo. That is the direction of the kingdom of God. Kaya nga sabi rito, no, ano ba yung ine-expect natin? Ito yung completion ng new creation. But, according to His promise, we are waiting for new heavens and new earth in which righteousness dwells. Amen? Tatandaan po natin, ang kingdom of God is the kingdom of righteousness and justice. Okay. So, paano nyo malalaman yung righteousness and justice ng Panginoon? Read the words of the Lord. Itinuturo nito ang justice and righteousness. At kung tayo bibigyan ng Diyos ng panahon, pag-aralan po natin yung mga bagay na yan. Amen? So, purihin ng Panginoon. Dito po ako nagtatapos at nawa nakatulong po sa inyo yung atin pong pag-aaral. Tayo po ay dumako po sa maikling panalangin. Heavenly Father, we thank you, O Lord, sa iyong mercy and your compassion. Thank you, Father God, for giving us understanding concerning your kingdom. At nawa, Panginoon, patuloy kaming mag-increase sa knowledge, gaya po ng iyong mga sinasabi sa iyong kasulatan. Panginoon, maghari ka sa aming kalagitnaan. Lord, we are waiting for the fulfillment, O Lord, ng iyong mga promises, that the whole world, O God, will be transformed into your kingdom. Every nation will be subdued, O Lord God, under your feet. At ikaw ang magiging the only one Lord, O God, sa buong mundo. At maghahari ang kapayapaan, your righteousness, your peace, and your joy. Sapagkat ito po ay mga katotohanan, the result of the restoration of the world, the result of the reversal of the curse na created ng aming pagbagsak sa kasalanan. Panginoon, nawa ang aming po napag-aralan sa gabing ito ay makatulong at manatili sa puso ng mga nakikinig sa gabing ito at nawa, Ama, pagpalain mo sila sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And this is our prayer, Father God, in Jesus' name. Amen.